Hi, good morning. So, this is another day off para sa aming mag-asawa at sa mga chikiting namin. So, yun, samahan nyo kami ngayong araw kung anong gagawin namin for today. And share din namin sa inyo kung paano namin prepare ang weekly, or actually not weekly, good for 2 weeks na pagkain ng mga doggies namin. So, yun, samahan nyo kami and then let's go. So, nakapag-open na tayo ng mga window. Then, first day na morning, kagabi kinuha na namin tong cover nito kasi yung doggies namin is nalipasan ng gutom. So, medyo nagasuka sila ng yan, basta ganun. At ito na naman si Ate Pompom. Hi, Pompom! And this is how we usually start our day. Then, let's open this one. And that's my wife. Hindi na makita ang kanyang muka. Ayaw na nakikita ang kanyang muka. And that's our Gucci. Hi, Gucci! Ito na ulit sila. So again, today, daily ritual namin, what to do. Alam na this. Let's prepare the... Ito na ako gawin. Galing tayo sa roastery yesterday night. And there's some hindi na ginagamit na coffee. So, ayan, may mga kape tayo na actually, na-cup na namin to. Tapos na rin namin maskuran. So, we're just going to drink this for today. Kung di ako nagkakamali, may mga dito, Johnson Coffee. So, yan. Let's do the thing. Let's have some coffee. Let's do the routine and make coffee. Siyempre, natin kung anong coffee na tayo ngayon. For her, and this is for me. So before that, clean up na tayo. Kasi ayaw ng asawa ko na makalat. So, linisin na natin to. So, our daily routine. Yan. Ang asawa ko hindi nagpapakita ng mukha, mahiyain. Habibi ko. Drink coffee na. Okay. Uy! Same. May nakaharang ulit Okay. So, ito na yung kape ko. Then, ayan. Alam niyo na ako sino to. At, ang kasama niyang si Choki! Chok! Ang favorite spot niya. Ano? Ha? Ali, ito ko. Uy, nag-uunat pa yan, no? Okay. Shake hands. Shake hands muna. Good boy. So, gawin muna namin yung ritual morning namin. Then, yan, tsaka na ulit kami mag-vlog. Continue namin yung pagluluto para sa pagkain nila. So, anong gagawin mo dyan?
Tabi tayo. Dali, masok ka doon. Ito na lang din nila. Kailangan papakainin natin sila ngayon ng mga Mas maaga. Hanggat maaari mga 8 mas maganda. Para kinabukasan ng maaga. Hindi ko sigurado bang magiging oras pa talaga sila Eh kasi mapapakain sa maaga na tayo papasok. So, tapusin muna namin yung ritual namin every morning and then after that, pakita namin sa inyo kung paano namin prepare ang pagkain ng mga chikiting namin which is in a healthy way. Siyempre, love na love natin yung mga fur babies natin or yung mga doggies natin. Kailangan make sure natin na ang pagkain nila ay healthy para tumagal ang kanilang buhay. Okay? Diba? Uy! Hindi ako pinansin. Uy! Uy! So, sige po, mamaya na lang po ulit. Ito na po ang start ng pagpe-prepare ng pagkain ng mga chikiting namin. And if you can see, naka-pre-cut na yung mga gulay since last night, gawa ng after work. Then, meron kaming chopper na naka-sale, na nabili. Then, yan. So, yung mga gulay na nandyan, we do have cauliflower, carrots, ano ba yun? Papaya? Papaya ba yun? Hindi, meron din tayo yung orange pa papaya. Ay, papaya. Ampalaya pala, tsaka ano yung kulay orange mo? Pumpkin. Ano matagalog ulit? Kalabasa, yun. Then, meron din kaming bell pepper. Tsaka, yun lang. Patatas. Naglagay din pala kami ng patatas. So, for sure, chinek din namin yung ano niya. So, syempre, what we did, nag-do-search muna kami. Tinignan namin kung pwede sa kanila itong mga gulay na to. And we're doing it since last year. Nag-start na kami na last year kasi, ayun nga, itong aking asawa ay nag-iisip para hindi nagsasawa ang mga chikiting namin. So, ayan. Then after that, we're going to prepare naman yung mga sahog niyan, which is, ano ba yung prepare mo ngayon, B? Chicken? Chicken. May gininin ba? Ay, wala. Tingnan natin. So, eto yung mga binili namin na isasama namin doon. So, meron tayong, ano to? Gizzard naman ngayon and chicken breast. So, overall, dapat tumakbo to ng 1.5 or 2 weeks. So, yan. So, lutin lang natin ha. Ang mga nandito is kalabasa, ampalaya, cauliflower, carrots, patatas, and bell pepper. So, yan. So, after that, ito yung itsura niya. Mukha akong maglulumpia, no? Almost done. Ilang ano na lang. Ilang piraso na lang. Then, tapos na tayo. So, ito tinatawag namin gulay nila. So now, prepare na niya ang kaldero na may mainit na tubig. Sorry, hindi pa pala mainit. Pinapakaluad pa. Then, itatagtag na yun ang apple cider. Ano pinagagawa ng apple cider? at saka mas panis. Kasi
So, yun. Ang pinaka-main purpose pala ng apple cider is para matagal masira yung pagkain, which is it will be good for 1 month dapat, pero hindi na namin pinapabot ng 1 month. 2 months lang, 2 weeks lang dapat ng maximum. So, yun pala yung purpose nun. Then, healthy rin sa kanilang apple cider. Yun. Bali, ang ginagawa ngayon niya rito, part ang mga meat. So, ito. Yan. So, ngayon, blend niya, processor niya yung gizzard para nang sa ganon, mabilis maluto at lumambot. Next step, lalagay niya na yung manok. Yan yung breast part. Bakit nga ba hindi thigh part? So, para daw hindi fatty yung manok. So, it's better to choose the breast part. Yan. So, ilang piraso yan? So, 2 kilo yung isang pack, di ba? Hintay na lang natin maluto yan. Siyempre, papalambutin natin. And then after that, yung gizzard ba? Sasabay mo na? Mamaya pa daw yung gizzard. Okay? Ngayon naman, habang nagpapakulo pa yung aking asawa, ang next na gagawin natin is, syempre, part pa rin ito lang routine natin day off ngayon. So, lalaban na rin tayo sa same time. So, ayan na. So, mapapansin nyo, okay na yung manok. Feeling ko lang lalagay mo na rin ba yung gizzard niyan? Hindi pa. At this time, kukuhain niya na yung manok para palamigin. Then, i-shred natin yan. So, i-slicing din natin yan after. Then, this is the time na ilalagay na namin yung gizzard. Ayan. After gizzard, lahat na. Okay. Then, papalambutin na lang. Okay, so, yan na. Wait na lang natin kung anong magiging outcome ng pagpapalambot dito. So, ang assignment ko ngayon is hiwain na to para at least maluto na namin yung gulay at yung manok. So, first thing that I'm going to do, syempre, lalagay mo na ba yung gulay? Una kasi. So, this is the time na ilalagay na namin lahat ng ginayat namin kanina na gulay. So, pag lambot niyan, all goods na yan. Kailangan lang ba ma-absorb yung tubig? Basta maluto na lahat, okay na yan. Then, that's the time na ipo-portion. Hindi, manok na after. Total, luto naman na yung manok natin.
So after this gulay, palambutin lang ng onte. Then after that, yung manok na. Which is luto naman na yung manok. Okay. Closer look. Yan ang mga gulay, oh. Diba? Healthy ang mga chicken natin yan. Daming sabaw. So, this is it. Tapos na tayo sa ating... Hindi siya shredded actually. Pero magiging shredded yan after. So, mukha siyang cubes sa video. Pero, pag nahinalo ko na yan, mag-iwahiwalay na yan kasi sobrang lambot na yan. So, yan. So, kung mapapansin natin dito, kumukulo na yung gulay. Then, in the middle of this one, maglalagay na kami ng mga supplements, which is yung mga vitamins nila. Para at the same time, healthy pa rin sila. So, ayan yung probiotic. Ay, tama nga yung pouch niya, baby. Taba mo pa. Dito. Iyon. Ayan. So, ayan yung probiotic. So, tayo natin i-zoom out para mas makita niyo yung ginagawa. Ayan. So, ayan. After ng probiotic. After probiotic, ayan naman yung moringa. Moringa ba yan? Ano yan? Matcha? Ano yan? Halo-halo. Meron siyang 7-in-1. Immune system, joint, skin, urinary, and muscle function. Tsaka hindi ko nakita isa. Yaman na. So, basically, vitamins pa rin siya. Parang barley. So parang barley daw siya, barley. Pero hindi pala sa kanilang parang barley, no? So, marami kasing yung asawa ko dyan, maraming nasa-search pagdating sa mga ganyan-ganyan. Ayan naman is eggshell. So, eggshell, napakaganda sa kanilang katawan, syempre. Syempre, pulbos na yan. Parang sobrang pino na yan. Okay. So, eggshell kasama din. Meron din tayong tinatawag na turmeric powder. Yan, isa yan. Kahit sa tao, healthy ang turmeric na yan. So, mabuhos na naman, ha? Ayan, meron. Marami, ha? Ayan. Meron, marami. Ayan, meron ulit. Okay na. Uy, ayan, dami. Ayun, no. Baka maubos na to. Last one, meron pa bang idadagdag dyan? Ano pa yung huli? Haluin ko muna ito. So, haluin daw muna. So, ito pala yung probiotic na ginagamit niya lagi. So, paano ginagawa ng mga YouTuber? Ano ba yun? Yung dolly mo. So, yan. Ano yung pinakahuli? Nalagyan mo ng... So, meron din tayong dadagdag na coconut oil virgin. Dapat virgin coconut oil, di ba? Hindi pwede yung mga ano. So, maganda rin sa skin nila yan, di ba? Sa coat nila. So, yun. Then, last one. Ilalagay na ang... Paano yan? Scoop ba yan? Scoop? May spinach na tayong ilalagay dito. Meron ka pa dadagdag na spinach? So... Ano karami yun? Yan lang. Okay na yan. So, ganun lang daw karami. Okay? So, guys. Ito na yung pinaka huling gulay na ilalagay namin. Spinach. Dami pala na yun. So, yung spinach. So, syempre, kung makapansin nyo, ang daming gulay na nilalagay ng asawa ko. Napaka-importante sa kanya ng health ng mga chikiting namin. Naku po, next time share namin sa inyo ang pinakamabait naming alaga na si Gucci.
kung anong pinagkakain. So, yan. Wait natin yung huling part, which is the chicken. Chicken tuloy. So, the last one is the chicken. So, yan na. Nalagay na yung mga manok. Guys, yung mga chicken and sa sobrang lambot, kahit halu-haluin lang yan, nadudurog na yan. So, ang importante lang dyan is make sure mo na mas-slice mo siya ng maliliit. Pero meron ka rin goal bakit hindi mo masyadong pinapapino yan, di ba? Para meron sila nakakain na parang chunk-chunk. So, yun din yung purpose. Then, after that, haluin na yan. Haluin na ba, Tabi? Halo, hindi ako marunong maghalo nito. Sa ilalim mo na pala gagawin. So, diba? Pag talagang ikaw yung talagang tumututok sa mga health ng dogs mo, no? Mahal na mahal. Then after that, slow cook na lang yan hanggang sa matapos. Then later, we will just portion it para at least pa nag-cool down na yan, nilagay sa ref, yun na yun, tatagal na yan for like, to be honest, yung nabasa namin is 1 month, pero like we said, hindi na namin pinapaabot ng 1 month. 2 weeks is enough na yun. Kaya kami nagbaback up every week, depende kung gaano karami yung iluluto namin base sa kain nila. So yun, so hanggang dito na lang muna, then pakita ko na lang mamaya sa inyo paano namin pinaportion yung pagkain. Thank you. This is how we usually prepare their food that it's good for, again, 2 weeks, pero minsan 1.5 weeks lang. See? Ang sarap din no? Pwede rin pang tao. So, most of the time, ang itsura niyan sa ref, it's, yan, naka-portion siya. So, ito, 1, 2, yan, 3. So, yung tatlo na yan, may laman na yan. So, first in, first out tayo, syempre, kung ano yung naluto na nung last week. So, ito na yung new batch. Okay? So, at least hindi kami nagluluto every time. Tapos, we will assure that yung kinakain nila is healthy talaga. Okay? So, bali guys, yun na yung pinaka portion niya. Tapos malalaman mo kung kunwari yan, that size. Good for ilang araw ba yan. Pero kung meron pa kami enough container, hindi namin ipipilit ng sobrang puno. Then, etong pagkain na to guys, kinakain lang nila every night. Kasi sa umaga, 'di ba? Kung makikita niyo dun sa first video namin, nagbibigay kami ng pouch. So, yun naman is just to make us more comfortable sa sitwasyon namin. Kasi nga sa umaga, syempre hindi ka na magluluto, hindi ka na magpe-prepare. So, naka-pouch na on the spot pagising mo. At least ma-accommodate mo yung time, 'di ba? So, ito naman, pag uwi, iinit mo na lang sa microwave. Then, haluan mo na lang ng dry food. At least, hindi sila nagsasawa sa pagkain nila. So, yun lang guys. Pati, siguro ang advantage din nito is healthy yung kinakain nila. Hindi rin sila nagsasawa agad. So, iba-iba to. Minsan, giniling, minsan manok. Yan. Pero may liver din. And then, gizzard. Yan. So, yan. So, sa mga may dogs dyan, pwede nyo rin gawin to, lalo na sineshare namin to as OFW, katulad nga to sa Pinas, hindi naman talaga tayo fully control sa oras natin. Dito is more on remotely yung setup natin, di ba? So, pagpasok mo sa umaga, gising ka sa ganito, pag uwi mo, dapat ganito na. Then, hindi naman kami,
like big time na kaya maka-afford ng may kasambahay ka, may katulong sa'yo. Pero luckily na lang din, meron kaming mga kasama sa bahay na nakakatingin din sa kanila. So yun yung pinaka-advantage. At mahilig din sila sa dogs. Kaya natutulungan din nila kami. Sobrang thankful kami sa part na yun. So, almost done. Lapit na. Natapos na yung araw na to ngayon. Then, wait lang. Tanggalin lang natin ito. Yan. So, guys, natapos yung araw namin sa ngayong araw. Ay, sorry, ulit. Guys, natapos na yung araw namin sa ngayon. So, it's already 10:30 p.m. Then, nakapag-prepare na kami ng pagkain for our doggies. That's good for 1.5 week. Then, at the same time, may bonus pa. Nagluto na lang yung asawa ko. And that is the second one that we're going to share on our video, which is matagal na naming hindi niluluto. Gawa nga ng na-mission failed kami ng mga una, pangalawa at pumangatlo pa kami dyan sa niluto niya. Okay. So, but then again, hope you enjoy this video again. And sana nakatulong dito at naka-inspire kung paano namin ginagawa yung daily routines namin together with our doggies and our lifestyle being an OFW dito sa Qatar. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you!